Bye, see you morning. So we know how we have seen on Facebook how busy
both our mayor and our vice mayor has been these past few days, and all the more we appreciate the time they have allotted for us, for you and the families that we represent. The mayor and the vice mayor has been here so many times already, but this is really a special moment for two things. Number one, mayor, vice mayor, ito sila dapat tambay lang yan. Dapat nakatambay. Kaya hindi sa tambay, dito sila, they have a skill. And because of our special guest today and all the hard work, we have been certified as an internationally accredited vocational training center. Katundo. Nakunahan para Katundo. And of course, we have just begun, and all the more every year we will go on and on. And we thank our local PESNA representatives who has always been supporting us and advising us. We also have our special guest, Mother Onofre Vicencio, pinanagila sa Senado sa Congreso. Appointed ni BBM sa physical training na elementary high school teacher training. But kahit hindi po kayo mayor, even if you were not mayor, even if you were not vice mayor, we still would have invited you. Because more than probably the beautiful things that you say during graduation, it is the life. How you started right down there in Tondo, to becoming mayor lang naman na kapital na buong bansang Pilipinas. Alam po namin na hindi madali maging mayor dito. Hindi po madali. Aside from the pressing challenges and all that, and kaya andito po tayo sa sandali dito. Thank you for your presence. Presence pa lang po, malaki po sinasabi sa mga kapatid natin, kapitbahay, sa Tondo and the adjoining centers. Ang ating Vice President po, especially hindi lang dahil kabatch ko yung kapatid niya sa yung boss mo. Kasi Vice Mayor, pero alam niyo po, yung family nila, matagal na pong pinopromote ng family nila. Nung mayor yung dad niya, panahon kung pina-asfalto niya yung mga kalsada ng ating economy. But you know, isa talaga merong puso. Meron tayong isang special challenge, meron mga challenge person eh. His name is Steven. Ako na yung nahihiyak kasi lagi siyang pinukulit. Pero, talagang bukod sa kanyang puso, ang pagtulong ay kay Stephen. Nagbago yung buhay ni Stephen. Wala makakumpisa pala yun. So we have a window and we are very gifted and blessed. Kasi ang mayor natin at vice mayor natin ay may tao, mga Diyos. For them, God first. So, and now also yung tumulong sa atin, hirap kami bumangon after the pandemic. And to help us reorganize ourselves, we have with the help of one boss po sa Pilipinas po, in charge of Father Lindo. With the help of Asia Pacific Accreditation, we have charted our roadmap, moving into the challenges of the future, the uncertainties of what lies ahead. And lahat ito, and probably all of us would not be here if it were not for our industry partners, especially po ang ICTSI Foundation po. Lahat po sila nilog, lahat po sila sponsor ng ICTSI Foundation. Naalala niyo pa, marketing sila ng pag-ibig po dun sa ano. So, all the more we appreciate your coming here, and we promise to pray for all of you. Naaalagaan kayo ni Lord at babasbasan niya kayo sa lahat ng inyong haharapin. You are just at the beginning, but
umpisa pa lang, pero talagang up and running, talagang bigay, bigay na bigay. Pangako, panalangin, ito po ang bagong workforce for all the industries and the advancements in the city of Manila and the adjoining places. Thank you po ulit sa inyong pagkakas. We are truly honored to have with us today, despite of their busy schedule. With heartfelt gratitude, let's welcome the Manila City Mayor, Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Pinagoso. Let's give him a round of applause, please. Sa ating pong bisitang banyaga na nagbigay ng oras, panahon at pinagtuunan ng effort ng lahat ng pamunuan ng Don Bosco Youth Center, Vocational School, sabay-sabay natin pagpakan Dr. Suresh Kumar. To this family, thank you very much. Sa ating mga kaparian, dito sa Don Bosco, palampakan natin. Of course, talagang nakakatuwa na si Captain Researcher na dito sa atin ngayong araw na ito. Kung sila sa atin. Katulad ng mga dalaga sa nanta, nandito rin ang kasing ganda niyo ang Vice Mayor. Vice Mayor. At totoo po, I, for one, is a witness of the good heart of Mr. Enrique Razon, o mas sila namin on how we call him in colloquial manner, relaxed manner. Mas kinikilala namin siya si Ikea. Kaya talaga po mabuti ang kanyang puso. Siya po ay, kung mapapansin ninyo at pagsiyasat ninyo, isa sa 10, consider 1, 2, 3, na pinakamayaman sa buong Pilipinas. By the billions, not peso, but dollars. But, why did I mention that? Alam nyo, saan lumago ang ICTSI or even Mr. Enrique Razon? Alam nyo saan? Sa Tondo. He was trained, the same thing, the same training na nakuha ninyo. Skills. Hindi naman tayo tuturo kung paano patakbuhin ng beer kung wala kang abilidad. Diyan siya sa Puerto, ang tawagin namin. Diyan siya nag-training sa kanyang ama at kalaunan halos buong buhay niya ay lumaki sa Tondo. Halos araw-araw nasa pier siya. At ang ICTSI started in Manila, in Tondo, Manila. Now it's all over the world. So just imagine what you can do with the skills na nakuha ninyo dahil sa kabutihan loob ng Don Bosco. Now, let me tell you a story. Only few knows this. Si Kagawad Gala. Yung anak niya, kaklase ko, no? Si Michael. Tawag namin sa kanila dito, mga batang Don Bosco. Kami yung batang Briones. Dahil doon pa kami.
No, gagraduate na kami sa Tondo, sino mga taga-Tondo High School dito? Mga batang Tondo. Yan. Hindi ako yun. Nung gagraduate na kami ng high school, sigurado na hindi ako makakapagpuliyo. Tiyak ko yun. Hindi ako makakapagpuliyo. Ang pangarap ko, maging kapitan ng barko. That's my dream. Dahil nung dekada 80, dalawa lang naman ang pagpipilian mo. Sa babae, pumunta ka ng Japan, yayaman ka. Sa lalaki, pumunta ka ng Saudi, o magsiman ka. Aangat na buwan. Kaya makikita ko nito sa Don Bosco, o doon sa Moriones, hanggang ang buwan. May mga bahay, may angkla sa bulas. Kasi siman sa ka. Isa sa mga batang Don Bosco, si Jomel Andrada, kasi rin namin. Kagyan na yan. Sa Quezon, I think kapitan na siya ng barko ngayon. Otherwise, si Francisco Garado, yan naman, sa Bliss. No? Ito mga binabanggit ko mga kabataan ng klase ko, mga batang Don Bosco yan. Mga taga-rito yan. Binadayo namin, lalala kami ng basketball dahil sa kanila. So, telling you story, hindi na ako makakapuloy ito. Hindi ko na makakamit. Yung pangarap ko, did you know, at one point in my life, I tried to enter in the same school that you finish your skills today. Nagbalak ako pumasok sa Don Bosco Vocational. Alam niyo kung sinong araw? Dalawa lang, automotive at electrical. Dahil gusto ko magawa ng muffler. Pero hindi pa na kaingayin. Kasi ngaraw, tiyak at malaki ang tsansa na kapag graduate ka rito sa Don Bosco training, ma-hire ka ng Lugalos. That's how it is. Tama yung sinabi ni Father kanina. Kung hindi ako mag-aaral, nandun ako sa dato. Ay, ano ulam? But I anchor on my dream. Instead, yung mga kaklase ko, ibinagit ko mga kapitan na o chief engineer na sa barko. Sila nakapag-enroll na pag-graduate namin ng 92. June, nag-aaral na sila sa PMI. So, malangit nawa yung isang kaklase ko, si Enrico Correlius. Dito lang yun. So what I did, pag-graduate ko ng Abril, hanggang Setyembre ng 1992, lahat ng kinikita ko sa sidecar, pag sa sidecar, piyay-piyay kami ng nanay ko. Kalahati sa kanya, kalahati sa akin. Lahat ng naipon ko, ini-enroll ko ng Oktubre sa PMI. Philippine Maritime Institute sa Santa Cruz. O mas madali malaman, pamantasan malapit sa ilog. Kasi katabi ng ilog yun. But God intervened. So you'll never know. You'll never know. 1993, January, na-discover akong nakapag-artista. Nao. Nao. Sino ba mag-aamala? Bangili, libagi, pwede mag-artista. And the rest is history.
am I telling you this? Yes, gusto natin ng proper education. Why not? Kaya lamang, sa hirap ng buhay natin at ng ating magulang, minsan, napupunta tayo sa pader. Ang harapan natin ay pader. So, a normal person, or any John Doe and Mary, will look at it as a stopping point. At sa totoo lamang, all you have to do is gumawa ng hagdanan para makapunta ka sa kabilang dako ng pader. So, you should not let challenges stop you in achieving your goals and dreams. You must continue to pursue. In this case, you are master swerte kayo. Meron tayong ganitong institusyon, Brain Center, wherein you are given opportunity to hone, to excel in our skills, and to be part of our economic growth as economic drivers or participants. And thanks to ICPSI, sa kabuhian ng puso nila, sana mabasa sila ng ulan nang dumami pa sila. Kaya mga bata, mga kabataan, o mas tawagin ko kayong Batang Don Bosco. Tawag kasi na gano'n, no? Batang Don Bosco yun. Ayan, Batang Moriones yun. Ayan, Batang Paro. Alam mo naman ang araw sa mundo, teritoryo, di ba? Kaya pag dito dumayo kami, ang tawag sa amin tayo. But you can call yourself and be proud of yourself for being Batang Don Bosco. Dahil dyan, nabigyan kayo ng pagkakataon. Magkaroon ng pagkakataon muli na makapaghanap buhay at may kabuyog ang inyong mga sarili. Thanks for the government. TESDA as our partner. Palakpakan natin ang TESDA. Hindi na kayo pang-lokal, pang-international pa kayo. Today is the day that the Lord has made. So me, I'm proud of you. I'm proud of you because you valued your time. Pinahalagan ninyo yung oras ninyo. Instead na tumambay sa kanto at tanungin ang nanay nyo. Utang ang utang. Minabuti niyong tumungo sa institusyon na ito and equip yourself so that you can confront the challenges of our lives, economically speaking. Yun, this is the first step by getting tools and equipment to better yourself. Kaya, huwag kayo susuko, machachamba nyo rin. Sa nakikita ko sa mga pagmumukha nyo ngayon, marami rin mag-discover ng mga artista sa inyo. Charot. That is so many ways. But, you know, sabi ng iba, dasal naman ako ng kasi. Itong si Jesus, hindi naman dinig-dinig yung panalangin ko. Dasal ako ng dasal. Itong si Mama Mary, hindi ako pinakinigan. Hoy, hindi na tao sa mundo. Busy si Jesus, ha? So what I mean is that, kidding aside, yes, you must continue to believe that there is God. You must continue to believe blessings will come. But, as human beings, kailangan natin kumilos sa sarili natin. Hindi naman po pwede, inaasa na lang natin. Ano sabi, kung bata tayo, kung mga tatawa tayo, ano sinasabi ng Richard Ryan? Nasa Diyos ang awa. Exactly. Kung yung mga nagsisigas, nagpupursige,
Dalangin pa rin ang dalangin sa Diyos. Ikaw, dalangin ang puhunan mo. At wala ka mo magsisigasin. Chances are, I'm not saying it's dead end. But chances are, mas nauna yung masigasig niya, nagpupursige niya, takot pa sa Diyos at naniniwala pa sa Diyos. And as you all know, since my first term, at itong bagong termine ito, as you can see, why I always tell everyone, after everything said and done, sa dulo, ano sinasabi ko? Manila, God first. Why? Simply because I, for one, and maybe many, maybe all of you here, believe that there is more higher being, or more powerful than us. Because after we did whatever we can do, or what we should be doing, we open it to God. Do your best, and let God do the rest. So that's why I always tell the people, we must, immaterial, you must believe that there is higher being. I, as a Catholic, I believe in Jesus. I believe in Mama Mary. I believe in Saint. While I respect others, their beliefs. But one common thing about us as human beings, not only as leaders, we must continue to believe that there is higher being. Yun ang mahalaga. Pag may takot sa Diyos, kahit pa paano, hindi man tayo magiging santo. At least nasa purgatorio ang malapit-lapit na. Kaya ngayon, I congratulate each and every one of you. I congratulate the institution pursuing excellence in their field of undertaking. Now we caught the attention of the Asia Pacific. And I think we're going to get the attention of others like ICTSI and TESDA to help the institution so that the next sets of youth today, like you, will have a better chances, mind you, better chances to be successful in their chosen field of undertaking. Subli kami ni Vice Mayor Chi Atienza at kami ng Bicol ay nakikisa at itinatamos namin ngayon na kayo ay mga taga-tundo, mag-aaral at may kakayanan at naniniwala ko magiging matagumpay kayong lahat. And I wish that God will continue to guide and keep you safe by the time na kayo'y kumalawid na, naglayag na sa inyong mga tutungin. Today, on behalf of the City of Manila, the City Government and its people, congratulate each and every one of you. At nawa, pagpalali nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat. Manila! And first, thank you. Maraming salamat, Honorable Mayor Francisco Isko Dumagoso. And now, let's hear a message from our Manila City Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Angelica Lei G. Atienza. Let's give her a round of applause, please. Magandang umaga, kamusta po kayo? Pero bago po ako mag-umpisa, gusto ko munang lapiin ang ating gumawa ng rason at kung gumawa ng paraan para mangyari ngayon umaga para sa inyo lahat. Magpasalamat tayo kay Dr. Suresh Kumar Daneja. Thank you very much, sir, for making this possible for the gospel and for the life and betterment of the life of the kids, mga binata at mga dalaga dito sa harapan ngayon. Sa director po ng TESDA Manila, maraming salamat for giving them the opportunity to thrive. Kasama po natin dito sa Don Bosco na talaga naman bigay oportunidad para sa inyong lahat na makapag-aral.
Maraming salamat po sa inyo. Thank you. At dito ko, ang Representative Executive Director mula sa ICTSI Foundation. Palakpakan po natin. Nakakatuwa dahil mataas ang social responsibility ng ICTSI na siya naman talaga gumagawa ng paraan para makatulong sa inyo lahat. Pero paano talaga ang lahat? Gusto ko sabihin sa inyo, social na kayo. Mataas na ang ilong ninyo. Dahil na-accredit na ang Don Bosco at dahil gumagana na ang gobyerno dito sa Maynila, na ano naman, mahal kayo. Kanina sinabi ng ating alkalde na ang gusto daw niya dati na puto gumawa ng muffler. Diba? Meron ako ikukwento sa inyo. Hindi man natupad ang kanyang pangarap, pero nung siya ay tumakbo bilang konsehal ng Maynila, ako po ang partner niya dito sa Pulido para i-representa ang aking ama na tumatakbo noong mga panahon ng bilang alkalde ng Maynila. Ang sinabi niya sa akin, balang araw, magiging alkalde ako at balang araw magiging isang magaling na alkalde ako. Kaya alam ko na nangyari ang kanyang pangarap. Kaya palakpakan po natin ating alkalde, si Lourdes Coronel. Dahil masasabi ko, totoo naman best na mayor siya na doon dito sa Manila. But nevertheless, tinitingnan ko kayong lahat. At alam nyo, kakayanin ninyo. Una-una, dahil kayo ay mga bata ng Pulido. At pangalawa, dahil ito nagpupursige kayo para maabutan niyo ang pangarap. Ang desisyon nyo na pumasok dito sa Don Bosco at kunin ang kurso ito na po ang susi para mataas ang antas ng pamumuhay ng inyong mga pamilya. Kaya huwag bitawan ng inyong pangarap. Gaya ng ating alkalde, nagpursige, may pamamahal sa kanyang puso, at may pananampalataya sa Panginoon. Makakabot na din ang inyong mga pangarap. Hindi ko nahabaan ang aking nais sabihin, pero gusto ko lang sabihin sa inyo, naniniwala ako sa tadhana. Kayo ba naniniwala sa tadhana? Dahil ako lumalaki, ang sinabi ko sa Panginoon, bahala na siya sa buhay ko. Binigay ko ang susi ng aking buhay sa Panginoon. At dahil doon sa lahat ng pinasukan ko mga pintuan, ang sinabi ko, para sa Kanya ang lahat ng gagawin ko. At ngayon narito ako sa inyong harapan, bilang hindi si alkalde. Kaya alam ko kung ginawa ko niya sa aming Yorme, gagawin din yun sa buhay ninyo. Kaya tuloy-tuloy lang ang pangarap, ibigay niyo ang buhay niyo sa Panginoon, and make a difference because naniniwala po kami na mahalaga ang buhay ninyo at narito lang ang aming administrasyon para suportahan kayo nila. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Honorable Vice Mayor Angelica Leite Atienza. And now we will have a photo opportunity with our Mayor and Vice Mayor. And afterwards, we will have also a reenactment, a photo opportunity with the APAC flag, and Mayor requests all